ito na nga, dahil nahuli na si Saldico, talagang maraming pwedeng mangyari, di ba? Noon pa man ay talagang siniwalat na ni Saldico kung sino yung mga kaalyado niya, kung sino ang mastermind sa nakawan sa Kabanang Bayan na inabot ng trilyon, di ba? Romualdez, Pangulo, kasama yung asawa, yung anak, di ba? Tapos marami pa silang mga kasamahan na kongresista, di ba? Lahat siniwalat ni Saldico kung sino-sino yung mga kaalyado niya, yung mga kasabwat niya dyan sa inabot na trilyon na pera ng Kabanang Bayan na ninakaw nila, di ba? So ngayon, ang mangyayari dyan, swerte kung makauwi man yan siya dito sa Pilipinas na buhay. Swerte yan. Pero, ang mangyayari dyan, kapag nahawakan siya sa liig, sa mga dinawit niya dyan, sa mga talagang siniwalat niya, maaaring bumaliktad yan. Alam nyo ba ang posibleng mangyayari dyan? Pwedeng ang mangyayari dyan, sasabihin, Duterte talaga yung mastermind. Kasi, noon, nung lumabas yung tao niya na si Master Sergeant Gutesa, talagang hindi daw credible, sabi ni Pinky Lacson. Ang sabi dati ni Pinky Lacson, hindi daw credible yung statement ni Master Sergeant Gutesa, tapos hindi daw legit yung nagnotaryo, di ba? So wala, hanggang biglang nawala si Master Sergeant Gutesa. Tapos pati yung asawa talagang medyo delikado yung lagay. Ito pala ang nangyari. Ang sabi ni Mike Defensor ay talagang delikado ang pamilya ni Sergeant Gutesa, di ba? Kasi nadawit na. Talagang tinatakot. Tapos ito si dahil na-corner na siya, tinakot talaga, may video daw na talagang baliktad na yung kanyang salaysay. Di ba? Naging baliktad. Posibleng ganyan ang mangyari kay Saldico. Babaliktad. Sinabi na ni Saldico yung katotohanan pero pinapasinungalingan nila. So ngayon, dahil nahuli na, posibleng bumaliktad yan. Maraming posible na pwedeng mangyari dyan ngayon na pagkahuli ni Saldico. Kasi kung talagang hindi siya mahawakan sa liig nito mga kaalyado niya, talagang sasabihin niya yung totoo, yung katulad ng sinabi niya noon, yung siniwalat niya noon. Di ba? Pero, syempre alam naman natin di ba? Pagka yung tao, pag nahawakan na sa liig, talagang maaaring magbago yung kanyang di ba? Statement. Alam na natin yan. So, abangan na lang natin kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. Pero, pinapaanuhan ko lang kayo dahil yan ay posibilidad na mangyari dahil ma-impluwensya sila. Yung mga kasamahan niya, na mga nilaglag niya na, mga siniwalat niya, ma-impluwensya sila kasi hawak nila yung batas. So, ganyan ang pwedeng mangyari dyan. So, pag nahawakan si Saldico sa liig, maaaring magbago yung statement niya noon na talagang siniwalat niya na kung sinong mastermind, kung sino ang mga kasamahan nila dyan sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan na umabot na ng trilyon. Kasi ang mga Duterte, walang-wala talaga dyan. Hindi kasama dyan sa nakawan na yan. Noon pa yan, yung sinasabi nila na 125 million na ginastos daw sa loob lang ng 11 days, kasi nungalingan yun. Ginastos yun sa tama dahil na-clear na yun ng COA. Pero, bilyon-bilyon ang mga ninakaw nito mga kaalyado ni Saldico, klarong-klaro, may resibo. Talagang hindi nila question. Ang talagang pinupukusan nila yung kay BP Sara, di ba? Kasi si BP Sara ang hatol sa kanila. Si Sara ang magpapakulong sa kanila. Kaya naman, pag na-impeach si BP Sara, talagang hayahay sila. Walang mananagot sa kanila. Yun yung katotohanan dyan. Kaya tingnan mo, si Madriaga, utal-utal. Ultimo yung Mayon, napunta na sa Naga, di ba? Tapos yung painting, sablay din. Lahat mga sablay yung kanyang mga statement, di ba? Anong klaseng star witness yan? Kidnapper, criminal, talagang convicted, tapos naging star witness, tapos mga sablay naman. So, ibig sabihin, pera-pera. At saka, meron talagang gumagalaw sa likod ni Madriaga. Katulad noon yan. Yung mga nababayaran nila, tapos tumatayo biglang witness, katulad ng Bicoy, di ba? Umamin din yun. So, ang nasa likod, si Trillanes, di ba? Si Bicoy, di ba? Kung maalala nyo, sinisira nila yung Duterte kasi talagang matindi yung plano nila Trillanes na pag-upo sa Pilipinas bilang Pangulo. Diba? Ganun lang kasimple ang mga posibleng mangyari dyan. So, abangan natin kung ano ang mga susunod